So yun, okay. Hi guys. So good afternoon. So quick update lang tayo dito sa TA natin. So currently market is 109,200. So sinasabi natin, 'di ba? Possible talaga magkaroon ng bearish short-term bearish na na galaw ni crypto dahil sa data kagabi. So ngayon, bumagsak nga siya. So bumunta doon sa demand natin na 1 day. So, 'di ba, sabi natin once na mabasag tong 4-hour demand, possible sambutin siya nitong 1-day demand. So, currently, yung market is nandun sa 1-day demand zone. So, ngayon, sabi natin, 'di ba, once na mabasag yung demand or supply natin, invalid na siya. So, kaya itong demand natin, 4-hour demand, i-delete ko na siya kasi hindi mo na siya pwedeng gamitin. So, ngayon, ang gagawin natin, mag-aantay tayo dito ng confirmation. So, once na ito, one day demand, bumaba pa hanggang dito sa support demand natin, yung 107, 399.7. So, ang possible na kunin yan, medyo malalim. Medyo malalim pa yung possible na kunin niya. So, itong, yan, medyo malalim na, no? 97 yung possible na kunin niya. So, kung hindi mag-hold tong itong 109, so possible, bubutas talaga to pa ilalim. So, dapat mag-hold tong 1-day demand para bumalik to sa taas. Pero kung hindi, possible, mas malalim yung kunin itong ni BTC. So, that's for BTC. So, ngayon, nag-aantay ako ng confirmation dito sa 1-day demand na to. Once na magkaroon ako ng confirmation, pwede tayong mag-entry dito. Once na magkaroon ng confirmation. So, ngayon, waiting time tayo kay BTC. Next natin, ETH. For ETH, currently, yan, punta tayo sa 4-hour time frame. So, di ba, sabi natin kagabi, once na magkaroon ng potential rejection dito sa 4-hour demand, mag-entry tayo. Pero kung titignan nyo, hindi siya bumalik dito sa 4-hour demand. Itong 4,071.22 natin. So, ngayon, tatanggalin natin to kasi dire-diretsong bumasag siya pababa. So, itong 4-hour demand din na to is invalid na. So, ngayon, ang sumalo sa kanya is itong 1-day demand. Ay 1-day per value gap. So, itong 1-day per value gap natin. So, pakita natin yan. So, ito. Meron tayong 1-day per value gap dito. So, if itong 1-day per value gap na to is mabasag, possible ang kunin niya is 3564.82. So, yan yung possible na kunin yan. So, ang demand natin dito, 3698.65 and 3564.82. Pero kung ito, rejected itong 1-day per value gap, possible bumalik to sa supply natin sa taas. So, tignan lang natin kung ano yung magiging galaw. Pero kung titignan nyo, possible magkaroon ng retest dito. So, ngayon, dito sa retest, dito tayo mag-entry. So, dito tayo mag-entry once na magkaroon ng rejection. Pero kung titignan nyo, kung pumasok ka dito kaagad ng itong 3.8. So, umangat siya hanggang 4K. 3973. So, makukuha mo din yung 20% siguro dito. Pero, ako gusto ko kasi yung good trade na talaga. So, antayin lang natin yung perfect execution or good opportunity bago tayo mag-entry. So, that's for ETH. So, ayan yung key level natin dyan. For XRP, so, yun. Currently, bumalik na si XRP dito sa demand natin. Bumalik na sa 1-day demand. So, ngayon, after nung rejection dito sa 1-week supply, so, bumaba siya dito sa 1-day supply natin. Binalikan niya na yung 1-day demand natin dito. So, ngayon, kung titignan natin sa 1-hour time frame, so, possible retest to dito sa 1-day demand. And then, same with ETH, magtitingin tayo, no? Good opportunity to entry dito. So, tignan natin kung ano yung possible or potential entry na maganda dito. Kasi, kung titignan nyo, dito sa moving average and exponential moving average natin, so downtrend ang market.
downtrend ang XRP. So, dito, maghahantay lang tayo ng potential rejection dito sa 1-day demand. So, kung ito, may possible rejection, so mag-entry tayo dito. So, tingnan lang natin kung ano yung magandang entry dito. Pero ito, ang pasok ko dyan talaga, kung magre-retest yan, is 2.7425. Itong 1-day demand na mismo. So, titingnan lang natin kung ano yung magandang entry dyan. So, ngayon, punta tayo kay Solana. For Solana, so, alam ko na, sa 194 na taas si Solana. So, tignan natin. Ayun, 195 na si Solana. Currently, nasa 195. Punta tayo sa 4-hour time frame. So, ang sumalo kay Solana, after nung baba niya, after nung biglaang baba, is 4-hour per value gap. So, itong per value gap natin dito. So, ito. So, ngayon, kung titignan nyo, once na ito, dire-diretso pa rin pababa, ang possible na kunin niya, 177, tsaka si 173. Pero kung ito, rejected, possible bumalik to dun sa 228. 228 ang possible na kunin niya, itong 1-day supply. So, ngayon, waiting time tayo dito kay Solana din. So, pero ang key level natin dito, itong 4-hour per value gap is 193.525 and 184.941. So, ngayon, waiting time din tayo, parehas nung kay ETH XRP. And BTC, same lang din. So, antayin lang natin yung magandang entry natin. Pero yung mga key level natin, so ito yan, 193 for Solana, and then yung kanina sa ETH, XRP, and BTC. So, yun, quick update lang naman tayo. Mamaya ulit, check ulit tayo ng market kung ano yung possible na maging entry. Then, ito, yung news mamaya, itong core price index. Tapos, yung the rest, iba din, yung yan, yung personal income, personal spending. So, possible may effect din to kasi sa crypto. Pero ang tinitignan talaga natin dito yung mga red. So, yan, itong core price index. So, ang ano niya, forecast niya is 0.2, ang previous is 0.3. So, ang tignan natin kung ano yung magiging result nito mamaya. So, yun lang, quick update lang tayo. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.